Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pagbati sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Ngayon po ay araw ng Biyernes, it's Friday here in Hong Kong, December 17, 2021. Kumusta po ang bawat isa sa atin at welcome uli sa ating mga ka-daily devotional. Bago ko po i-present ang ating mensahe ngayon, ang ating pagbasa sa ating key passage, sa ating pananalangin, nais muna nating i-encourage po ang bawat isa na samahan niyo po muna ako sa pagbabahagi nito nitong ating daily devotional. Pindutin po natin yung share button sa ating pong mga Facebook. Samahan niyo muna ako. Ayan. Ako po ay kasalukuyang nagbabahagi ngayon ng aking devotional sa ating mga Facebook friends. Ayan. Okay, sabayan niyo po ako para lahat po ay lahat ng ating mga Facebook friends ay makatanggap din ng biyaya bago tayo manalangin. Ayan, malapit na. Okay. So habang nag-share tayo, ayan, pindutin po natin yung share button sa ating Facebook. Okay. Good morning, good morning. At it's a happy day, totoo po yan. Today is Friday, Biyernes, weekend na naman. Hindi natin namamalayan ay 2022 na. At dahil ngayon ay 17, 8 araw na lamang, Pasko na. Pero mananalangin muna tayo. At ipanalangin din natin ang ating mga kababayan na dinaanan ni Typhoon Odette at dinadaanan pa hanggang ngayon. At malakas pong bagyo ito sapagkat umabot po ng signal number 4. Nakita ko ho sa mga Facebook updates na may ilang mga lugar na talagang sinalanta ng bagyong Odette. So, join me in praying for those who suffered dito po sa Typhoon Odette. At ipanalangin natin kasi sabi nga 400 kilometers daw away from Hong Kong at sa 21 ay ina-expect nilang magiging maulan din ng susunod na 6 na araw dito sa Hong Kong. So kung 21 po ang simula ng pag-ulan, epekto po ng bagyong Odette na paalis sa Manila o I should say sa Philippines, magiging basa o maulan pong ating Pasko dito. So panalangin natin na ang Diyos po ang mamahala sa lahat. Let us pray. Our God in heaven, kahit anuman po ang aming pinagdadaanan, kahit anumang pagsubok, anumang trahedya ang dumarating, hindi kami makakalimot na purihin ka, hindi kami makakalimot na sambahin ka, dahil karapat dapat po kayo. Hindi lamang po kami nagpupuri kapag magandang aming sitwasyon. Magpupuri din kami kahit masamang aming sitwasyon. Magpupuri din kami kahit kakaibang aming sitwasyon. Dahil kayo ang Diyos na tapat at banal na hindi nagpapabaya. Alam niyo po ang inyong ginagawa at inaalaw niyo ang lahat ng bagay dahil meron kayong dahilan kung bakit gawin ang lahat ng ito. Kaya naman kami ay nagtitiwala lang sa iyo na purihin ka at sambahin ka
Sa likod ng mga pangyayaring ito, may ginagawa po kayo. Nananalangin kami ngayon sa mga nasalanta ng Bagyong Odette sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At sa mga hanggang ngayon ay binabayo pa ng bagyong ito. At sa mga pupuntahan pa ng bagyong ito. O aming Diyos, umaasa kami ng covering mo, ng protection mo sa lahat. Na wala pong isa man sa amin na maging casualty nitong bagyong ito. At sa mga dumanas na, mga dinaanan, na magpapasko pa naman ay may mga pagkasira ang ari-arian, may pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang inyong pagkalinga at pag-aliw ay sumakanilang lahat. Maraming salamat po. At nagtitiwala kami sa iyo na may gagawin ka sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ngayon ang aming pag-aaral ng inyong salita. Pagpalain niyo ang aming mga puso't katauhan na marinig uli namin ang iyong tinig sa aming pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos at ipagpapatuloy po natin, mga minamahal, ang pag-aaral sa aklat ni Esther. At ang ating reading ngayon ay Esther chapter 4 pa din, verses 1 to 17. Kasi po kahapon, naalala ko po ito din po yung binasa natin kahapon, 1 to 17. Pero ang ating key passage ay nasa verse 14. Ngayon po ay nasa verse 16 ang ating key passage. Pero basahin muna natin ang kabuuan upang sa gayon ay maintindihan natin kung saan tayo kukuha, tutungo, at makakuha ng aral nitong salita ng Diyos. Ang title po natin ay Brave Queen Esther. Brave Queen Esther. Ang matapang na Reynang Esther. Pinakita na niya rito ang kanyang pagiging brave, pagiging bold, pagiging fearless. So pag-usapan po natin ang Brave Queen Esther hango sa Esther chapter 4 verses 1 to 17. Samahan niyo po ako. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went out into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes. When Esther's eunuchs and female attendants came and told her about Mordecai, she was in great distress. She sent clothes for him to put on instead of his sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hathach, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hathach went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which have been published
in Susa to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Verse 9, Hathach went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that they be put to death unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives. But 30 days have passed since I was called to go to the king. Verse 12, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. 15. Then Esther sent this reply to Mordecai, go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night and day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Blessed be the reading of the word. So, again, mga minamahal, ang ating binasa sa lahat ng mga late tuners natin ay Esther chapter 4 verses 1 to 17. Maalala po ninyo, ang ating pong binasa kahapon ay the same scriptural passage, Esther 4, 1 to 17. Pero nag-devote po ang ating teaching sa verse 14. This time, ay magfo-focus tayo sa verse 16 of Esther chapter 4. Ang topic po pala natin ay Brave Queen Esther. So, nalaman na po ang decree, King's Decree, na ang lahat ng Hudyo sa buong nasasakupan na empire ni King Xerxes ay papatayin dahil sila daw, ang report ni Haman, sila ay kakaibang tao, iba ang kanilang kostumbre, at sa ganung ginagawa nila, hindi makakabuti ito sa nasasakupan ni King Xerxes. At ang proposal na inapruban ni King Xerxes ay totally i-eliminate sila sa empire ni King Xerxes. So binaba na po ang edict, binaba na po ang decree, at nung nalaman ni Mordecai at ang mga kanyang mga kababayang Hudyo sa lahat ng nasa 127 provinces na nasasakupan ni King Xerxes ay nag-fasting, nag-weeping, nag-wailing, nagdamit ng sackcloth, naglagay ng ashes na malimit ginagawa ng mga nagluluksa. At nung malaman ng mga attendants, mga female attendants ni Queen Esther, ang nangyayari kay Mordecai, dahil nandun siya sa city gate na nakasackcloth, may ashes, at siya ay nananangis, umiiyak, ni-report nila kay Queen Esther na kanyang pinsan ang sitwasyon ni Mordecai. Akala lang nila na si Mordecai lang ang may problema. So pinadalhan po ni Queen Esther ng mga susuotin, pero hindi niya tinanggap. Sa halip,
ay sinabi niya sa mga attendants ni Queen Esther ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. So ipinarating kay Queen Esther ang istorya. Nagpadala rin siya ng kopya nitong King's Decree at ang pakiusap ni Mordecai sa kanyang pinsan na si Queen Esther ay kausapin mo ang hari, makipagmakaawa ka, humingi ka ng habag, mag-plead ka sa kanya for our people. Pero ang sabi po ni Queen Esther, hindi mo ba alam na hindi naman basta-bastang gawin yan, na merong isang batas ang hari na kung pupunta ka sa King's Court na hindi ka pinapatawag, ay pwede mong ikamatay maliban sa itaas ng hari ang kanyang gold scepter at i-spare niya ang iyong buhay, ang aking buhay. Samantalang ang huling pagpapatawag sa akin ng hari, sabi ni Esther, ay 30 araw na ang lumipas. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ako pinapatawag. So, dinala ang sagot na ito ni Queen Esther kay Mordecai at ang mabigat na sagot ni Mordecai ay, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay nasa bahay ng hari, ay ikaw lamang ang maliligtas sa lahat ng mga Hudyo. Dahil kung ikaw ay mananatiling tahimik sa panahong ito, ay maaring ikaw at ang sambahayan ng iyong ama ay mapapahamak at hindi mo alam na ikaw ay kaya ka itinalaga ng Diyos sa posisyon na yan sa ganitong particular na oras at particular na sitwasyon dahil meron kang papel na gagampanan. At ito po ang sagot ni Esther na magiging punto ng ating pag-aaral ngayon. Ang sabi ni Queen Esther, go, gather together all the Jews who are in Susa. Verse 16 po ang key passage, no? And fast for me. Hindi niya sinabing and fast with me. Ang sabi niya, and fast for me. Tipunin mo ang lahat ng tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo na naninirahan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako and fast for me. Huwag kayong kumain, huwag kayong uminom sa loob ng 4 na araw, gabi at araw. Ako at ang aking mga attendants, yung mga nagsiserve sa akin ay mag-aayuno din. Kapag natapos na ang 3 days ng pag-aayuno, ay pupunta na ako sa hari kahit ito ay labag sa batas. At kung ikapapahamak ko ito, ikapapahamak ko. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Very powerful po itong gagawin, ipinagagawa. Magre-resulta ng very powerful result sapagkat kakalampagin na nila ang Diyos ng kalangitan na tulungan silang mamagitan sa kanilang kalagayan ang tiyak na kapahamakan nila o ikamatayan nila sapagkat ibinaba na po ang batas na lahat ng Hudyo sa lahat ng nasasakupan na 127 provinces ni King Xerxes ay i-annihilate o papatayin o eliminate na sila. Kaya ano po ang preparasyon na ginagawa? Ang preparasyon ay ang mag-ayuno, lahat ng concern, lahat ng Hudyo sa Susa, kung saan nandun ang seat of power ni King Xerxes, ay ipag-aayuno. Do not eat or drink for 3 days. Night and day. Ang sabi niya, fast for me. Ipag-ayuno ninyo ako. At pag natapos na, kaya nga po, pag nagpa-fasting tayo,
ng 3 days without food and water. Ang tawag na po natin dyan ay Esther's Fast. Ang pag-aayuno, isang uri ng pag-aayuno ni Queen Esther. At ang sabi niya, pag natapos na ang 3 araw ng pag-aayuno, ay pupunta na ako sa hari, kahit ito ay labag sa batas. At kung ito'y ikapapahamak ko, ay ikapapahamak ko. So, while Israel was living under a foreign, shallow king, God raised up a courageous and competent queen. Habang ang bayang Israel ay nasa exile at ang kanilang namumuno ay isang hari na hindi naman nila kalahi, isang hari na madaling masuway sapagkat hindi niya pa pinaimbestigahan. Ang nangyari na nung nag-propose lang si Haman, ikwento lang ni Haman ang mga sitwasyon, ay nakumbinsi siya kaagad. So, kaya ang tingin ko dito, siya ay mababaw, hindi siya malalim, hindi siya matalino. And sa kalagitnaan ng sitwasyon na yan, nagtalaga ang Diyos ng isang matapang, isang competent na queen sa katauhan ni Queen Esther. And Esther's story has a sort of fairy tale, rags to riches beginning. Totoo po yan. Ang kwento po ni Esther bago siya maging queen. Ito po istorya ng isang fairy tale love story. Isang istorya ng isang success story na nagsimula sa kahirapan at nagtatapos sa kayamanan, sa pagiging mayaman, rags to riches beginning. Why? She's a poor orphan. Siya ay ulila, isang mahirap na ulila, dahil bata pa siya, namatay na ang kanyang mga magulang, kaya naman siya inaruga, pinalaki, inalagaan ng kanyang pinsan na si Mordecai. She's a poor orphan who goes to live in the palace and eventually becomes a queen. But the romantic facade of this story hides in a nightmarish reality. Ang istorya po ay isang makahulugan na pagkakapili sa kanya. Pero ngayon ay hahantong, pupunta na ang istorya sa isang pwedeng nakakagimbal at nakakatakot na realidad. Ang kamatayan ng lahat ng kanyang mga kababayang Hudyo. At kasama siya dahil siya ay isang Hudyo din. So Esther is taken to the palace and subjected to a cruel process. Naalala niyo naman yung prosesong pinagdaanan niya nung nagkaroon ng search sa buong empire ni King Xerxes kung sino ang ipapalit kay Queen Vashti dahil inalis na si Queen Vashti sa kanyang pagiging queen nung 7 araw ng banquet celebration sa kaharian o sa palasyo ni Haring Xerxes. Sa ika-7 araw ipinatawag siya pero hindi siya sumunod, hindi siya pumunta, hindi niya in-honor ang utos ng hari. So na-disqualify siya. Ito namang ating istorya ngayon ay queen na si Esther na pupunta siya sa hari na hindi naman siya ipinapatawag. Pero bago po yung istoryang yan, ay very cruel din ang prosesong pinagdaanan ni Queen Esther
kung paano niya inihanda ang kanyang pisikal na katawan, paano siya nagpaganda, paano niya ihinanda ang kanyang sarili sa proseso ng pagpili kung sino ang papalit na kay Queen Vashti. So she is more a trafficked slave than an eager contestant in a beauty pageant. Yan ang tingin natin. She is made into the trophy wife of a foolish king. Siya po ay ginawang trophy wife sapagkat ang hari ay nagkaroon pa ng search, no? Pinadaan ang lahat ng mga magaganda, beautiful and young virgins. Yan po ang kategorya. Yan po ang requirement para makapasok ka sa search. Beautiful and ano sabi doon? And young virgins. Beautiful and young virgins. So she is made into a trophy wife of a foolish king. She is, I'm talking about Queen Esther, initially silent and subservient to this process. Nananahimik, matahimik po ang kanyang buhay, pero may darating na sitwasyon na kailangan na niyang lumabas sa kanyang shell, lumabas sa kanyang katahimikan. Is this what is in store for God's people, going along silently with the ways of a sinful world? Ito ba talaga ang dapat makita sa mga nananampalataya sa Diyos? Tayo ba ay mananahimik habang tayo ay dumadaan, habang tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo? Ang sabi nga po, ang evil, ang masama ay namamayagpag. Ang masama ay mamamayagpag kapag ang mga matutuwid ay mananahimik at walang gagawin. Sa tingin ko, itong panahon natin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi ito yung panahon ng pananahimik. Sapagkat kapag nanahimik tayo, magta-thrive, mamamayagpag po ang masama. Kaya kinakailangan, may panahon ng pananahimik, pero itong panahon na ito ay hindi panahon ng pananahimik. Panahon na para lumabas tayo at sabihin natin ang tunay nating identity, ang tunay nating pananampalataya at paniniwala. Sapagkat kung mananahimik lang tayo, sabi nga, diyan lumalakas ang gawa ng kaaway. Kasi walang nagbabalanse, walang nagpe-present ng alternative. So the only time evil thrive ay yung time na the righteous just keep silent kapag tahimik lamang po tayo. So, when evil rears its head and Esther learns about it, she finds her voice. Ibig sabihin, nung makita na ni Queen Esther na ang masama, na ang kaaway ay ilalabas ng kanyang ulo na matagal na niyang itinatago. At nung nalaman ni Queen Esther ito, ay nakita niya ang pangangailangan na dapat na siyang magsalita. Na dapat na siyang maging matapang na harapin ang challenge na ito. Sapagkat hindi lang sarili niya ang kanyang ililigtas. Ang kanyang ililigtas ay ang buong sambayanan ng mga Hudyo.
A plot to kill all the Jews in the kingdom comes to light, and Esther, a Jew, rises to the occasion. Ganyan po, pag meron pong sitwasyon na ikapapahamak na po ng buong katawan ni Kristo ang simbahan, meron pong mga taong tatayo, meron pong mga taong hindi mananahimik, and they will rise to the occasion. Panahon na ba na we will rise to the occasion? May mga pagkakataon na nilalapastangan ng ibang tao ang pangalan ng ating Diyos. Pero minsan na tayo na mga mananampalataya ay nananahimik lang sa isang tabi dahil ayaw nating harapin ang challenge na yan. Kapag nilalapastangan na ang pangalan ng Diyos, kapag pinagtatawanan na ang pangalan ng Diyos, nakikitawa ba tayo o nasasaktan tayo sapagkat pangalan na ng Diyos ang nilalapastangan ng mga tao? May mga pagkakataon na tayo ay kailangan ding mag-rise to the occasion para ipakita na ang mga nananampalataya sa Diyos ay hindi mga nananahimik lang sa isang tabi. May mga panahon na nananahimik lang tayo sa isang tabi, pero may mga panahon din na hindi natin kayang basta tignan lang na ang mga taong hindi nananampalataya sa ating Diyos ay nilalapastangan na lang nila basta-basta ang pangalan ng ating pinakamamahal na Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na i-defend natin siya. Kaya niyang i-defend ang kanyang sarili. Diyos po siya. Pero minsan, hindi ka dapat mag-defend dahil hindi kaya ng Diyos na i-defend ang kanyang sarili, kundi dahil ipinapakita ng ating pagtayo sa mga hamon na katulad nito ang tunay na pagmamahal, ang tunay na respeto, ang tunay na reverence natin sa ating Diyos. So ano pong ginawa ni Queen Esther? She courageously goes to the king even though it could cost her life. Naging matapang siya na pumunta sa inner court ng hari kahit na ito ay ikapapahamak pa niya, kahit na ito ay pwedeng magresulta sa kanyang kamatayan. And she cleverly orchestrates a turn of events that saves the lives of many of God's people. Maganda rin ang kanyang estratehiya nung i-orchestrate po niya ang estratehiya para mabago ang kanilang sitwasyon at maligtas ang buhay ng maraming kanyang mga kababayan. Tandaan po natin, sa ating pong kalagayan, the Lord God is the true King. Ang Panginoong Diyos ang tunay na hari. He has been raising Esther to her position for such a time as this. Lagi kong sinasabi yan sa marami nating mga pag-uusap na ang Diyos ang magmamaneuver o nag-o-orchestrate ng lahat ng bagay. Kaya yung word na for such a time as this, minsan hindi natin maintindihan bakit si Queen Esther ang nalagay sa position na yan. Sapagkat merong magbabadyang panganib sa lahat ng Hudyo sa kingdom na nasasakupan ni King Xerxes. Kung ibang queen ang nailagay dyan na hindi si Queen Esther at walang access si Queen Esther sa king, tuluyan ng mapapahamak ang lahat ng
Hudyo sa kingdom na yan, sa empire na yan. Kaya meron lagi tayong for such a time as this. Minsan hindi mo maunawaan kung bakit ka nilagay ng Diyos sa kung nasaan ka ngayon. Dahil nilagay ka ng Diyos diyan sa particular job, sa particular location, sa particular place, sa particular time, dahil gagamitin ka niya para sa kanyang ah, mga plano. So, ganun po yun. Minsan, hindi mo maunawaan kung bakit ka nandyan sa ganyang sitwasyon. Pero tandaan po natin, mga minamahal, for such a time as this, nilagay tayo ng Diyos kung nasaan tayo. In the Bibles, many stories of kings, the story of this queen stands out. Totoo po yan. Sa Biblia po, napakarami pong istorya ng katulad nito. Istorya ng mga hari, istorya ng mga love story, romantic story ng mga kings sa Biblia. Marami ding istorya ng mga queen, yung napangasawa ng mga hari. Pero ang istorya ni Queen Esther ang nangibabaw sa lahat ng istorya. Why? Because she risks everything for the sake of her people. Kumbaga, inilagay na niya lahat sa table. Ang pwedeng mangyari, pwedeng kahihinatnan ng kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga kababayan. And in doing that, she foreshadows the loving kingship and sacrifice of Christ. Amen. Actually, Queen Esther po ang example natin dito po sa ating study. Pero dito po sa istoryang ito, si Queen Esther ay pwede nating sabihin foreshadow ng loving kingship and sacrifice of Christ. Yung pagsasakripisyo ni Queen Esther ay pwedeng iparallel sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo upang iligtas ang lahat sa atin. Purihin ang Panginoon. So, yan po ang naging topic natin, Brave Queen Esther, Esther chapter 4 verses 1 to 17. Ang ating pong ipinaliwanag ay nakafocus sa verse 16, mga kapatid. So, samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin natin, Jesus, thank you for laying down your life for ours. Embolden us with the Holy Spirit so that we may have Esther-like courage and love to serve you. Amen. One more time. Jesus, thank you for laying down your life for ours. Embolden us with the Holy Spirit so that we may have Esther-like courage and love to serve you. Amen and amen. So ngayon mga kapatid, samahan niyo po muna ako sa ating pong pananalangin. Ipanalangin din po natin uli ang kalagayan ng ating bansa, lalong-lalo na ngayon na may mga dinaanan na po si Typhoon Odette at yung ilan ay kasalukuyan pang sinasalanta ng typhoon na ito. Ang sabi nga Odette, where is your sting? Nasaan ang sting? Saan ang kamandag mo, Odette? Panalangin natin na proteksyonan tayo ng Diyos. O aming Diyos, maraming salamat muli sa aral na aming tinanggap ngayon. Maraming salamat na nakita namin na ikaw ang nagmamaniobra ng lahat ng bagay. Na minsan, because of our limited understanding and wisdom,
Hindi namin ma-comprehend ang lawak ng iyong wisdom dahil limitado kami. Pero dahan-dahan mong ina-unfold right before our eyes ang dahilan kung bakit kami ay nalagay sa specific, particular work, position, or job sa particular place, sa particular time. Dahil inaayos mo lahat, magiging kasangkapan at instrumento mo kami sa iyong malawak na programa o gawa. Salamat po dahil ang hindi namin naunawaan, ipinapaunawa mo sa amin. Katulad po nitong istorya ni Queen Esther. Maraming salamat muli sa mga kapahayagan. Ngayon po, special prayer po, panalangin sa aming mga kababayan na dinaanan na ng Typhoon Odette at sa mga dinadaanan pa ngayon. Tunawin mo na po ito, Panginoon. Pahinain mo siya na hindi na siya makakasira pa ng maraming properties at buhay. At hindi na ito tatawid sa kung saan pa. Sirain mo na ang kanyang lakas na wala na siyang hangin at ulan na dala. At ito'y tuluyan ng matunaw. Sa mga dinaanan nito at dinadaanan pa ngayon, panalangin po namin ay inyong pag-iingat, proteksyon sa may mga nawalang mahal sa buhay o nasirang mga ari-arian. Ang comfort mo ay sumakanilang lahat. Lalo na tigit sa lahat, magpapasko pa naman. O aming Diyos, mag-intervene kayo sa aming bansa ngayon. Nananalangin kami ng kapayapaan, kahinahunan, pagpapala, at pag-iingat sa aming bansa. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Mga kaibigan, ngayon po ay December 17. Tama ba? 15, 16, 17, 18. 12 tayo nung Sunday plus 5. Tama, 17 po ngayon. December 17, 8 araw na lang Pasko na. At sa linggo po, wag makalimot na magse-celebrate po ang Jesus the Living Gospel Philippines ng 18th Foundation Day. Follow us in our Facebook page, Jesus the Living Gospel. Diyan po ang gagawing entry nitong ating pagsasahimpapawid ng ating programa sa darating na December 19. Magsisimula po ng alas 8:30. Pero ang program po ay 9 o'clock. Huwag makakalimot, i-share din po ang ating broadcast na yan. Well, ito po si Pastor Rene Alog at again, kagalakan ko pong tuwing umaga ay makapaglingkod, makausap kayo, mapag-usapan ang salita ng Diyos at ang pagpapala ng kalangitan ay sumaatin. Ingatan po tayong lahat at ang ating mga mahal sa buhay. God bless and Shalom.